Good evening, good afternoon, and good morning sa lahat. Sa lahat ng nagsusubaybay sa aking vlogs. So, ang pupuntuhan ko ngayon ay patungkol sa mga nag-iinganyo na magkudita na daw, magrevolusyon. Ha? Ang dami kasi comment ng ganun eh. Ngayon na sir, simulan na natin. Nako mga kaibigan, hindi yan biro yung sinasabi nyo. Ano? Hindi biro yung sinasabi nyo. Napakahirap yan. Pero maganda yung sinasuggest nyo kasi talagang bukal sa inyong puso ang inyong panawagan na nakikita nyo na para bang babagsak na ang ating bayan dahil nga walang direction, walang direction ng atin. Paano ba natin masabi na walang direction? Pwede ba nating i-detalye muna ito? Kaya para sa akin, ayaw ko sa inyo kasi may mga kanya kayo, yung para sa akin opinion, tama nga rin sinasabi niya na walang direction. Kasi yung unang-una, mula kay President Marcos, ang nagpapatakbo talaga yung binubuto ng tao. Yan kay Marcos talaga siya ang nagpatakbo. But lately, nung bago mag-EDSA 1, according to statement of Colonel Gringo Nasan, na bawat order daw sa kanya, dati, pag sinabi niya ganito gawin mo, yes sir, will comply. Ngayon daw, nung bandang huli, pag binibigyan siya ng instruction from the President, yes sir, noted sir, comply. Tapos lumilingon siya. Bakit siya lumilingon? Ang ibig niya sabihin, si Marcos ba ang nag-order? Si Marcos Sr. ba nag-order sa akin? O yung First Lady? Kasi noon, although talaga si Marcos, pero nung nagkasakit kasi, may mga balita na may nakikialam. Una, ito na yung Chief of Staff, si General Baer, na para bang siya na yun. Yung pinto yung mga hindi nakakalam noon, General Baer ang isa sa nagpaplano. Lalo na yung pagkamatay ni Lagman at saka ni Ninoy Aquino. So, lumalabas normally kasi i-Chief Staff siya, parang siyang lumalabas na isa sa mastermind. Pangalawa, si Imelda Marcos, hindi lumilitaw si President Marcos doon eh. Pangatlo, yung kanyang bayaw ni Benigno Aquino, si Danding Cojuangco. Yan yung lumilitaw na mga pangalan ang nagpapatay kay Benigno Aquino. Kay Benigno Aquino muna tayo pinapatay. Natakot sila kay Aquino, kay Benigno Jr. dahil, tama, Jr. Hindi. Tama, di-third si Pinoy, So, yun, si Benigno Aquino, nasaan ba ako ngayon? Tama, si Benigno, ang suspect, ay ang nagpapatay doon, according sa mga information, ay si Imelda. Ang lumilibas doon, Imelda Marcos, Imelda, then Baer, at saka si Danding Cojuangco. Natakot sila kay Benigno Jr. dahil pag nakaupo, ang mga Cojuangco, si Danding Cojuangco, mawawala ang kanyang mga anak buhay. Kaya, yun na napachismis. So much for that. Parang ganun yun na may question na yung utos. So ngayon, hindi last term hindi panghuli event Kung hindi, kasi simula pa lang,
Iba na ang nagpapatakbo ng Pilipinas. At yan ay balitang-balita. Maliban pa yan sa mga nilalathala ni Maharlika. Maliban pa yan. Ako mismo, alam ko rin yan before the election. Nakwentuhan namin yan sa Mandaluyong headquarters. Yung nga sabi ko, 2 billion nga nawala Ayaw ilabas na First Lady. Ano? So, o baka naman sabihin naman, delikado ako, makasuhan ako. They are political, national figure. Kumbaga sa sundalo, they are authorized silang batikusin kung sa sundalo. Ano? Yun ang mga makakaliwa ang dami ng pinagagawa dyan sa Mindula, hindi man nang nakukulong. Nakukulong sila kung may mga riot na, magulo na, yun. Pero yung pagsisigaw nila, hindi yan walang bawal sa batas doon, kaya nga freedom of expression. No? So, tuloy tayo. So, yun yung dahilan, kaya kayo nag-iinit na gusto niyo nang palitan ang presidente. Ngayon, may question din sa akin ng mga maraming tanong, paano kung ang papalit corrupt rin? Paano kung ang papalit pro-China? Hindi ko na kaya sagutin yan. Ang sasagutin ko lang, yung problemang domestic natin, problema. Yun yung problema natin na hindi maganda patakbo dahil iba nga ang nagpapatakbo ang ating First Lady. Kaya diyan kayo galit na galit. So nananawagan kayo, sir, simulan na, umpisahan nyo na kasi baka mag-martial law, ganyan-ganyan, mag-revolusyon. Hindi ganun kadali. Sabi nga ni Captain Dado alam niya, baka inuudyukan nyo kami na kami magsisimula, paglingon namin wala kayo. So kailangan pag nag-udyo kayo, may suporta kayo. Hindi financial, physical na suporta. O yung may kakayahan, pwede rin sa financial. Ganon, hindi yung basta na lang ipopost nyo kami, itutulak nyo kami, wala naman kayo sa likod, adi kawawa rin kami. Ano? So, dapat sabay-sabay tayo. Kasi naranasan ko yan Maraming laban na ako na nilabanan. Paglingon ko, wala na yung mga kasama ko sa likod ko, nagsitaguan na. Baka ganun kayo. But anyway, yun yung i-discuss natin ngayon. So kung nasa ibang bansa naman kayo at talagang porsigido kayo nagmo-monitor sa amin, ang maitutulong ninyo, for example, isa ka na masugid na taga-subaybay, masugid na gusto mo ng palitan. Isa ka, ilan yung pamilya mo? Sabihin natin yung pamilya mo ay mayroong humigit kumulang 30 circle, pamilya mo, circle. Yung 30 na yon, sabihan mo sa kanila, bawat isa sa kanila may quota na 10. Yung 10 na yon, na bawat isa, kung 30 times 10, so 300 na, di ba? 300 na. Okay. Yung 300 na yon, may mga kaibigan, barkada, kamag-anak. Sabihin natin, times 10 rin ulit. Di ilan na? 3,000. Yung 3,000 nun, may kamag-anak, kaibigan rin. So, i-times na lang natin sa times 5. Yung 300, di may 1,500. So, palaki ng palaki. So, kung halimbawa kayo mga followers ko, na nababasa ko minsan, umabot ng viewers natin na 60,000, tapos ang followers natin nasa more or less 18,000. So, bawat isa na lang doon sa 18,000. Yung bawat isa doon sa 18,000 times 10. So, ilan na yun? 18,000, 180,000, di ba? Yung 180,000 ay times 10. Nako, 1.8 million. O doon na lang tayo.
Eh, marami pa doon. Kay Captain Dado. Kay General Macanas. Oh. So, mayroon na tayo humigit kumulang aabot na ng 10 milyon. Ha? Kahit na lang yung 1 million kasama natin sa rally, okay na yun. So, ganun ang plano natin. Ha? Tayo. Hindi na kailangan ng sundalo. Parang sundalo natin, titingin na lang sila sa peaceful means. Ano? Sa peaceful means. Di ba? Tayo mga mamamayang Pilipino ang kikilos. Huwag na yung mga kasundaluhan o ano paman. Kasi sayang ang serbisyo nila na sisira sa mga maraming nagdaan. Tayo na mismo na mga sibilyan, wala na matatanggal sa atin. Ha? So tayo ang maglilid. Anong magagawa ng ating Pangulo kung ang tao sa EDSA may 1 milyon, hindi aalis doon sa kalsada kung hindi mag-resign ang Pangulo natin? So marami na magsasadya sa kanya, sir. Kailangan na talagang bumaba tayo kasi maraming Pilipinong mamamatay doon sa lansangan kasi ng hunger strike sila. So kung mahal mo ang mga kababayan mo, mag-resign ka talaga. Ha? Now, may counter. Hindi, 31 million. Hindi magpakita rin sila ng support. Yung 31 million, magpakita sila ng support. Doon sila sa Malacanang. Tapos dito tayo sa EDSA. O sige nga. O tingnan natin kung sino mas marami. Kung mas marami sa Malacanang, umuwi na tayo. Kasi hindi kayo sumunod sa pag-uusap. Di ba? Dapat kung may 1 million sila sa Malacanang, dapat may 10 million tayo sa EDSA. Di ba? So yun yung foresight natin. Okay, pwede ba sa vlog na ito? Yun ang comment natin. Kaya ninyo ba o hindi? Kayo naman ang tinatanong mo, binabalik namin ni Captain Dado at General Macanas. Binabalik namin sa inyo. Kaya ba natin o hindi? Diyan pala, sagutin nyo. Pag sinabi nyo kaya, ang ibig sabihin yan, magmumultiply na ikaw nag-iisa, magmumultiply yan ng, sabihin na lang natin, 50,000 ang bawat isang followers natin. Di ba? So yun yung ating foresight natin. Kasi tinutulak nyo na kami. Tinutulak nyo na kami. So dapat lahat tayo may trabaho, hindi lang ako. May isa pa nga, sir, pumunta ka na doon sa rally. Join ka na doon sa rally. Isa lang yung dala kong isa lang ang personality ko eh. Wala pa akong panawagan sa tao na, oy, makita-kita tayo sa EDSA. Lahat yung mga naniniwala sa akin, makita-kita tayo. Tapos yung mga followers niyo, yung mga kaibigan kamag-anak niyo, punta tayo ng EDSA. Pakita natin dito tayo, ang grupo ko, dito tayo sa ganitong gawin. Ang posisyon para ma-identify, oy, mayroon nang nagpapakita 3 million. Di ba? Tapos doon sa isang sulok, kay Captain Dado, 5 million. Kay General Macanas, 5 million. Ang dami na natin nun. Di ba? Yun ang ibig sabihin natin. Dapat i-condition nyo na isip niyo na hindi lang yung kayo ang magkikilot. Magbibigyan ko kayo ng mission, may tasking tayong lahat. Kung gusto nyo ng pagbabago. Di ba? Tama ba hindi? So, mag-comment kayo ngayon dito. Tingnan ko nga kung magkapa-comment kayo. Kasi ang daming mga sir, kailangan na sir, panahon na. Baka mag-martial law. Hindi na mangyayaring martial law. Ayaw nga ng military, tapos mag-martial law pa. Ay sino utusan niya? Yung police. Okay. So, nagkaintindihan na tayo mga kaibigan. So, yun yung panawagan ko. Yun ang pinupuntuhan ko ngayon na salamat sa inyong pagsusubaybay, salamat sa pagsusubscribe nyo, salamat sa pagsusuporta ninyo, salamat sa panawagan nyo na magkaisa tayong lahat. So dapat bawat isa sa atin mayroong responsibilidad, may obligasyon tayo, hindi lang yung
comment lang tayo ng comment, mga kaibigan. Dapat comment and action. Di ba? Okay, nagkaintindihan na tayo, mga kaibigan. So, may iksing paalala lang yan, pero dapat yun ang gagawin para maging totoo ang ating gagawin. Maraming salamat sa inyong lahat. Magkita-kita tayo 8 sa 3. 8 sa 3 ba? Bahala na ko anong 8 sa, basta 8 sa, magkikita tayo. Para iparamdam natin na ang hinanaing natin sa ating Pangulo. Pero sabi ko nga, mahal na Pangulo, may pagkakataong ka pa para makabangon. Kasi ang timeline ng taong bayan, June 30. Malayo pa ang June 30, gawin mo na ang nararapat para hindi ka dyan mapalitan sa iyong kinauupuan. So, paalala ko rin yan bilang isang loyalismo Pangulong Bongbong. Pero dahil nga sa pagka-loyalist ko, marami akong inistorbo na mga kasama natin, tapos nagtampo sila. So, dahil nga sabi ko, hindi pa panahon para magtampo tayo, hindi naman magician ang ating Pangulo na makuha lang natin sa overnight, di ba? Pero yung 2 years na yun, na dapat maramdaman natin, hindi, iba ang naramdaman natin. Ang dapat yung 2 years na yun, ang maramdaman natin, pagbabago, at saka yung pledges niya, una, hanap buhay, pangalawa, bababa ang mga presyo, lalo ng bigas, 20 pesos. Kaya mo yan gawin. Sabi ko na nga, may pasabog ako dyan, bakit mo kayang gawin? Kaya mo yan. Huwag mo lang maniwala sa First Lady natin at kaya natin, makakasurvive ka. Pero pag hindi mo ginawa, hindi ka nanindigan, hindi ka naging matapang, hindi mo naging mahal ang bayan, ay wala na akong magagawa. Ibinigay ko na ang aking suporta during the election. So sana naman, kaming mga naniniwala sa iyo, Pangulo, ay gampanan mo. Maging totoo kang makabayan, maging totoo kang lalaki, maging totoo kang leader ng bayan. Okay, salamat. Salamat sa inyong lahat. Oy, baka nakalimutan nyo may kanya-kanya tayong obligasyon. Bawat isa, times 10. Yung times 10 na yan, times 10 ulit, I-times 10 na lang, times 10, times 10. Hanggat umabot tayo ng 10 milyon sa EDSA, napaka-matindi na yan. Di ba, nakaraan EDSA 1 more or less 1 million lang yun, sabi ni Presidente Marcos. Okay, announcement ko. Magkakaroon tayo ng curfew alas 6 ng hapon. Ang lahat ng mga makikita sa alas 6 lampas ng 6 p.m. ay ikukulong. Kasi curfew na nga. Ang galing na strategy. Paano yung strategy na yun? Inando si Indrilli, na implementer ng martial law. Nandoon si President Pinilmi Ramos, si General Ramos. Andiyan yung action man niya, si Gringo Nasar. Ano ba sinagot ni Indrilli noon? Natatandaan niyo ba? Sabi niya, huwag kayong matakot. Dahil hindi tayo kayang ikulong 1 million. Walang kulungan ng Pilipinas ng 1 million. Sabi ng mga tao, sa tayo ikukulong? Ituloy natin ang laban. Yun na, napilitan na. Bring me in Paway. US Americano, yung piloto, ang pagkaintindi niya ng Paway, Ilocos Norte, Hawaii. Ayun, nadila sa Saway. Wala na. Baba na sa Saway. Hindi na pwedeng dalhin ulit sa Paway. So, ayun, nahirapan na siya bumalik ng Pilipinas. Bumalik siya, patay. Di ba? So, gano'n. Sana, Presidente Bongbong Marcos Jr., magising ka na sa katotohanan. Huwag kang magbingi-bingihan. Dahil pagkabingi-bingihan mo, ang mga anak mo na naman ang magsasakripisyo sa problemang iniwan mo. Di ba? Iniwan ng ama mo, kayo ang nagsasacrifice. Na ang tingin ng iba. Ang iba lang mukhang tae kayo. Sorry for the word. Kasi parang ganun ang psychological ang dating
Doon sa mga galit sa inyo, ha? Pero sa naniwala sa inyo, okay pa. So sana, hindi mo dapat ulitin-uli yan. Mahal na Pangulo Junior, salamat. At magandang gabi uli sa inyong lahat. Now is March 19, 2024.